Nag-umpisa sa pagsabog ng airport na nauwi sa pagpapadala ng missile sa loob ng Saudi. Sa pag-usbong ng sigalot sa pagitan ng Houthis at Saudi Arabia, tuluyan na bang kumalat sa buong rehiyon ang epekto ng US-Iran war? Ito ang tanong na bumabalot ngayon sa gitna ng muling pag-init ng hidwaan ng dalawang panig. Ano ang mitsa ng muling pag-usbong ng sigalot sa pagitan ng Houthis at Saudi Arabia? Gaano kalalim at gaano nakatagal ang hidwaan ng dalawang puwersa na maaaring mauuwi sa isang malakihang digmaan? At ano ang koneksyon ng US-Iran war sa muli nilang palitan ng pang-aatake? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Noong July 13, 2026, sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa Sanaa International Airport sa Yemen. Tinarget at tinamaan ang pangunahing runway ng naturang airport eksaktong oras na papalapit ang isang Iranian passenger plane mula sa Tehran. Ang eroplano ay isang Airbus A340 ng Mahan Air. Sakay nito pauwi ang delegasyon ng Houthis na dumalo sa Tehran sa libing ng yumaong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Napatay si Khamenei noong February 28, 2026 sa pagsisimula ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Pero hindi ordinaryong sundo at hatid ang biyahe. Noong July 3, lumapag din sa Sanaa ang isang eroplano ng Mahan Air para kunin ang Houthi delegation. Yun ang unang hayagang Iranian flight sa Sanaa matapos ang mahigit isang dekada. Noong araw na yun, inakusahan noon ng Houthis ang Saudi warplanes na nagtangkang harangin ang paglanding ng nasabing eroplano. Nagbanta silang babanatan ng mga airport at mahahalagang pasilidad ng Saudi kapag naulit yon. At pagbalik ng delegasyon noong July 13, doon na pumutok ang gulo. Ayon sa internationally recognized government ng Yemen, inalok nilang pauwiin ang delegasyon gamit ang Yemeniya, ang national airline ng Yemen. Pero tumanggi raw ang Houthis at ipinilit ang direktang flight ng Mahan Air, isang Iranian-owned airline nang walang pahintulot mula sa gobyernong kumukontrol sa opisyal na airspace ng Yemen. Para sa hindi pa alam, ang Houthis ay armadong grupong suportado ng Iran na kumukontrol sa Sanaa at malaking bahagi ng hilagang Yemen. Pero hindi kinikilala bilang opisyal na gobyerno ng bansa. Ang internationally recognized government naman ay kinikilala ng UN at karamihan ng mga bansa na nakabase sa Aden, kumukontrol sa malaking bahagi ng timog at silangan at suportado ng Saudi Arabia. At para sa internationally recognized government ng Yemen, hindi lang ito usapin ng isang eroplano, usapin ito ng soberanya. Kapag hinayaang direktang lumipad ang isang eroplano ng Iran papuntang Sanaa nang walang clearance, parang sinabi na rin ng Houthis na ang tunay na may kontrol sa himpapawid ng bansa ay sila. Mas mabigat pa ang paratang, sinabi ng Yemeni government na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang flight at posibleng may dalang military personnel, kaalaman at dual-use equipment. May mga opisyal din ng US na nagsabing maaaring may mga armas, missile parts at military experts na sakay ng eroplano. Pero puro mga aligasyon ang mga yon, walang inilabas na ebidensya na nagpapatunay sa laman ng eroplano. Ayon naman sa Houthis, sakay lamang nito ang kanilang delegasyon, mga pasyente at mga Yemeni na na-stranded sa Iran. Kaya ang tanong ng marami ay sino talaga ang bumomba sa runway? Ang internationally recognized government ng Yemen ang opisyal na umako sa pag-atake. Sinabi nitong sarili nitong puwersa ang tumira sa runway para pigilan ang unauthorized Iranian aircraft. Pero iginiit ng Houthis na Saudi Arabia ang totoong umatake at tinawag nila itong tahasang agresyon. Hindi direktang inamin ng Riyadh na Saudi forces ang nagsagawa ng strike. Gayunman, iniulat ng Axios, isang kilalang American digital news agency, base sa mga opisyal ng US na Saudi military ang bumomba matapos humingi si Crown Prince Mohammed bin Salman ng suporta mula kay President Donald Trump. Sa madaling salita, may nagtuturo at may hiwalay na report pero wala pang kompletong independent confirmation. Ang tanging malinaw, paulit-ulit na tinamaan ng runway kaya napilitang lumihis ang Mahan airplane at lumapag sa Hodeidah Airport sa Red Sea coast. Ngunit ang strike na dapat sana ipipigil sa isang eroplano ang siya ngayong nagbukas ulit ng lumang sugat. Ilang oras lang ang lumipas, mga ballistic missile at drone naman ang ipinadala ng Houthis patungo sa Saudi Arabia. Ilang oras matapos ang runway strike sa Sanaa, gumanti ang Houthis at isang civilian airport sa loob ng Saudi ang tinarget.
Ayon kay Houthi military spokesman Yahya Sari, nagsagawa ang kanilang puwersa ng operasyon laban sa Abha International Airport sa Asir Province, Timog Kanlurang, Saudi Arabia. Malapit ang rehiyong ito sa border ng Yemen kaya mas madaling abutin kaysa Riyadh o Jeddah. Isa rin itong mahalagang gateway para sa mga residente, turista at domestic flights sa Southern Saudi. Hindi na bago sa Abha ang ganitong panganib. Ilang beses na itong tinarget ng Houthis noong mga nakaraang taon. Sa katunayan, noong 2019, isang cruise missile ang tumama sa arrivals hall ng parehong airport at nakasugat ng 26 katao. Sinabi ng Houthis na gumamit sila ng ilang ballistic missiles at unmanned aerial vehicles o mga drone, pero hindi nila sinabi kung ilan ang inilunsad, anong modelo ang ginamit o kung alin ang nakalusot sa Saudi defenses. Wala rin namang inilabas na malinaw na video o independent assessment na magpapatunay na may projectile na direktang tumama sa airport. Ayon sa Saudi-led coalition, matagumpay na hinarap at na-intercept ng Saudi Air Defenses ang mga ballistic missile na papunta sa southern region. Hindi nagbigay ng detalye ang coalition tungkol sa mga drone na sinasabi ng Houthis. Wala ring naiulat na namatay o nasugatan at walang kumpirmadong pinsala sa runway, terminal, eroplano o control tower. Sa madaling salita, nagpakawala ng armas ang Houthis pero hindi ibig sabihin na nawasak nila ang target. Matapang naman ang naging babala ng Saudi Arabia. Sinabi ni Saudi Armed Forces spokesperson Major General Turki Al-Malki na anumang tangkang umatake sa kaharian, sa mga mamamayan nito o sa national assets nito ay sasagutin ng may firmness at unprecedented force. O sa madaling salita, huwag nyo kaming subukan dahil mas mabigat ang pwedeng bumalik. Pero hanggang ngayon wala pang naiulat na malawakang Saudi bombing campaign laban sa Houthis bilang ganti sa missile barrage. Depensa at matinding babala muna ang ipinakita ng Riyadh. Kasabay nito, nananawagan ang Saudi-backed Yemeni leadership na huwag palakihin ang komprontasyon. Senyales na may mga gustong pumreno bago muling sumabak ang dalawang panig sa todong digmaan. Ang Houthis naman ay kabaligtaran at lalo pang nagtaas ng tensyon. Binalaan ni Yahya Sari ang mga airline na iwasan ng Saudi airspace hanggat hindi nila inaalis ang tinatawag nilang blockade sa Sana'a Airport. Sinabi naman ng senior Houthi official na si Mohammed Al-Bukhaiti na kaya nilang paralisahin ang mga airport at magpatupad ng siege laban sa Saudi Arabia. Ngunit bakit nga ba Saudi agad ang pinagbintangan ng Houthis at bakit agad nila itong inatake? Ano ang kanilang kasaysayan upang ganoon na lang kalaki ang galit ng Houthis sa Saudi Arabia? Nung una ay hindi naman Saudi at Houthis agad ang pangunahing magkalaban. Dati, ang Houthis ay nakikipaglaban sa central government ng Yemen pero nagbago ang lahat noong 2014 nang sakupin nila ang Sana'a at unti-unting agawin ang mga pangunahing government institutions. Napilitang tumakas noon ang presidente ng Yemen na si President Abdrabbu Mansur Hadi, ang leader ng internationally recognized government. Una siyang pumunta sa Aden pero nang umabante rin doon ang Houthis, tumakas siya patungo Saudi Arabia at humingi ng military assistance. Doon na pumasok ng todo ang Riyadh. Hindi nito gustong magkaroon ng makapangyarihang milisya sa kabilang side ng kanilang border, lalo na kung papalapit ito ng papalapit sa Iran, ang pangunahing regional rival ng Riyadh. Kaya noong March 2015, bumuo ang Saudi Arabia ng koalisyon at naglunsad ng air campaign para ibalik sa kapangyarihan ng gobyerno ni Hadi. Ang inaakalang mabilisang operasyon ay tumagal ng maraming taon. Hindi lang bomba ang ibinigay ng Saudi, sinuportahan nito ang Yemeni government gamit ang pera, armas, training, intelligence, diplomatic backing at tulong sa mga local forces na lumalaban sa Houthis. Tinulungan din itong manatili sa Aden ng gobyerno matapos mawala sa kontrol nito ang Sana'a. Kaya kapag sinabing Saudi-backed Yemeni government, literal yon. Kung wala ang Saudi support, malamang ay mas nahirapan o tuluyang bumagsak ang panig na kinikilala ng international community. Pero para sa Houthis, puppet lamang ng Riyadh ang gobyernong yon. Sa kanilang tingin, ginagamit ng Saudi Arabia ang mga Yemeni official para kontrolin ang bansa mula sa labas. Itinuturo rin nila ang mga taon ng Saudi-led airstrikes at restrictions sa airport at seaports bilang patunay na ang Riyadh ang tunay nilang kalaban. Iba naman ang kwento ng Saudi. Para sa kanila, kailangan ng air at sea restrictions para pigilan ang pagpasok ng armas at military equipment para sa Houthis. Kailangan din daw ang kanilang presensya para protektahan ang border at ibalik ang legal na gobyerno. Kaya dalawang magkaibang narrative ang nagbabanggaan. At habang tumatagal ang labanan, lalong gumanti ang Houthis.
mula sa local insurgency. Natuto silang magpadala ng ballistic missiles at drones laban sa Saudi airports, oil facilities, border towns at iba pang strategic targets. Sumagot naman ang Saudi coalition gamit ang mas maraming airstrikes. Ang Saudi ang isa sa mga bansang may pinakamodernong air force sa gitna ng silangan kaya hindi sila nag-alangang umatake. Parang walang katapusang suntukan. Kapag bumomba ang isa, gaganti ang kabila. Ang talagang naiipit ay ang ordinaryong Yemeni. Milyon-milyon ang nagutom, lumikas o nawala ng access sa gamot at basic services. Pagsapit ng 2022, pareho ng pagod ang dalawang panig. Isang UN-brokered truce o tigil putukan ang nagpahina sa labanan. Kahit nag-expire ito, ipinagpatuloy ng Saudi at Houthis ang informal de-escalation at mga usapang pangkapayapaan. Iyon ang katahimikang nanganganib mawala ngayon. Kapag muling naglunsad ng malawakang airstrikes ang Saudi at ipinagpatuloy ng Houthis ang pag-atake sa mga airport, pwedeng bumalik ang Yemen sa dating cycle ng gantihan. At sa pagkakataong ito, hindi na lang internal conflict ang nakataya dahil sa likod ng paglakas ng Houthis, may isa pang bansang nasa eksena rin at ito ay walang iba kundi ang Iran. Yan ang pangalang laging lumilitaw kapag pinag-uusapan kung paano naging regional military power ang Houthis. Matagal nang magkaribal ang Iran at Saudi Arabia. Para sa Riyadh, ang paglakas ng anumang Iran-aligned group sa Yemen ay direktang banta dahil nasa southern border lang ito ng bansa. Hindi Iran ang gumawa sa Houthis. Matagal nang umiiral ang grupo bago naging malalim ang suporta ng Iran. Pero habang lumalaki ang digmaan matapos ang 2014, nakita ng Iran ang pagkakataong magkaroon ng malakas na kaalyado sa likod bahay ng Saudi Arabia. Doon nagsimulang umangat ang kanilang military capability. Sa paglipas ng mga taon, nagbigay umano ang Iran ng missile at drone designs, components, technical knowledge, training at tulong sa pag-assemble o pag-modify ng mga armas. May mga naharang na shipment at mga debris ng missile na kinakitaan ng Iranian origin components ayon sa United Nations at Western governments. Hindi ibig sabihin na ready to fire na lahat ng armas pagdating mula Iran. May sarili ring engineers, workshops at local manufacturing capability ang Houthis. Pero ang Iranian expertise ang tumulong para mas lumayo at mas lumakas ang kanilang mga missile at drone. Kumbaga, may sariling kamao ang Houthis pero tinulungan ng Iran na lagyan yon ng mas mahabang abot. Dati, local insurgency lang sila sa northern Yemen. Ngayon, kaya na nilang magbanta sa mga syudad ng Saudi, oil facilities, airports, at maging sa mga syudad ng Israel at mga barkong dumadaan sa Red Sea. Napakalaking upgrade niyan para sa isang grupong walang kinikilalang conventional air force. Pero hindi rin tamang isipin na isang tawag lang mula Iran ay susunod agad ang Houthis. May sarili rin silang liderato, teritoryo at agenda. May mga pagkakataong gumawa sila ng desisyon kahit hindi yun ang payo ng Iran. Mas bagay silang tawaging strategic partners kaysa simpleng amo at tauhan. Pareho kasi silang may pakinabang, nakakakuha ang Houthis ng armas, training, political backing at mas malawak na regional status. Nakakakuha naman ang Iran ng kakamping kayang gipitin ng Saudi Arabia at guluhin ng Red Sea nang hindi kailangan magpadala ng malaking Iranian army. Dito nagiging mahalaga ang pagdalo ng Houthi delegation sa libing ni Ali Khamenei. Hindi lang yun simpleng pakikiramay, isa itong public display na itinuturing ng Houthis ang kanilang sarili bilang bahagi ng Axis of Resistance, ang network ng Iran-aligned groups na kumakalaban sa impluensya ng US at Israel. At ngayong direktang nagdidigma ang United States at Iran, mas delikado ang papel ng Houthis. Sinubukan ng Saudi Arabia na umiwas sa direktang paglahok sa digmaang yon. Ayaw ng Riyadh na gawing battlefield ang mga lungsod, oil facilities at economic projects nito. Pero kapag gumagamit ang Iran ng Yemen para palakasin ang pressure laban sa mga katunggali nito, mahirap manatiling neutral ang Saudi. Ito ang strategic nightmare. Kayang gipitin ng Iran ang shipping sa Strait of Hormuz habang kayang bantaan ng Houthis ang Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea. Dalawang makitid na daanan, parehong mahalaga sa langis, cargo ships at global trade. Kapag sabay na nagkaproblema, hindi lang Middle East ang tatamaan, pati fuel prices, shipping costs at supply chain sa buong mundo. Kaya ang airport clash ay hindi lang lumang gera ng Yemen, pwede itong tulay na magdurugtong sa Saudi-Houthi conflict sa mas malaking US-Iran war. At kapag muling hinarang ng Houthis ang Red Sea, may isa pang bansang posibleng direktang sumali, ang Israel. At kapag pumasok ang Israel, doon posibleng tuluyang kumalat ang apoy.
Pero diretsuhin natin ang tanong, ito na ba ang simula ng mas malawak na Middle East War? Hindi pa, at least hindi dahil lamang sa isang runway strike o isang targeted missile barrage, pero ito ang pinakamalaking pagkasira ng Saudi Houthi de-escalation mula 2022. Ibig sabihin, bukas na naman ang pintuan sa isang conflict na ilang taong pilit sinasarado. May malinaw na escalation ladder kapag naglunsad pa ang Houthis ng missiles o drones laban sa Saudi airports o mga lungsod. Malamang, mapipilitang gumanti ng mas mabigat ang Riyadh. Kapag bumalik ang malawakang Saudi air campaign sa Yemen, pwedeng palawakin naman ng Houthis ang kanilang targets. Nagbanta na ang senior Houthi official na si Mohammed al-Bukhaiti na ang Bab el-Mandeb ay isang strategic card na maaari nilang gamitin laban sa mga bansang umaatake sa Yemen. Sa madaling salita, kapag lalong uminit ang hidwaan, pwedeng mga cargo ship at oil tanker naman ang sunod na target ng Houthis. Hindi ito blankong banta. Sa katunayan, matapos magsimula ang Gaza War noong 2023, inatake ng Houthi sa mga barkong sinabi nilang konektado sa Israel at US. May mga barkong sinakop, nasira at lumubog. Hindi bababa sa Sham na sailors ang namatay. Napilitang umiwas sa Red Sea ang malalaking shipping companies at umikot sa Southern Africa. Mas mahabang biyahe, mas maraming fuel at mas mahal na insurance at delivery. Gumanti noon ang United States at United Kingdom gamit ang airstrikes laban sa Houthi missile sites, radar at weapons facilities. Direktang bumomba rin ng Israel sa Houthi-controlled ports, power infrastructure at Sanaa Airport bilang sagot sa mga missile na inilunsad patungo sa Israeli territory. Kaya kapag muling umatake ang Houthi sa shipping lane o maging sa Israel, hindi malabong bumalik ang parehong mga bansa sa Yemen. At dahil may direktang US-Iran war na, mas mahirap nang ikahon ang bawat bagong strike bilang hiwalay na insidente. Ito ang bangungot para sa global economy. Pressure mula sa Iran sa Strait of Hormuz habang binabantaan ng Houthis ang Bab el-Mandeb. Kapag parehong nagkaproblema ang dalawang choke points, maapektuhan ang oil supply, Suez Canal traffic, shipping schedules, insurance rates at presyo ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Kasama na riyan ang mahal nating Pilipinas. Pero hindi maiaalis sa senaryo ang all-out war. May mga gustong pumreno, kabilang ang Saudi-backed Yemeni leadership, UN at mga bansang umaasang may babalik ang peace talks. Ang dapat bantayan lang ay ang susunod na mga galaw. May panibagong Houthi attack ba laban sa Saudi? Maglulunsad ba ang Saudi ng malawakang bombing campaign? May bago bang aatakihing commercial ships ang mga Houthi? O may mga missile bang muling lilipad patungong Israel? Kapag sunod-sunod na nangyari ang mga yon, hindi na ito simpleng Yemen conflict. Magiging isang chain reaction ito. Houthis laban sa Saudi, Israel laban sa Houthis, US laban sa Iran, dalawang bangunahing sea lane na sabay na nanganganib at mga bansa sa Gulf region na patuloy ding inaatake ng Iran na maaaring gumanti anumang oras kapag sila ay napuno. Ganyan nagsisimula ang regional war. Hindi palaging may formal na deklarasyon. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang eroplanong hindi pinayagang lumapag, isang runway na binomba, at gantihang walang gustong tigilan. Ngunit nauuwi sa mas malaking digmaan kalaunan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.